So yun, good day mga uncle. Another day, another dive tayo. Siyempre, Monday ngayon mga uncle, kaya schedule namin para maglinis ng propeller. So tapos na kayo maglinis ng propeller tsaka hull. Siyempre, pag may natirang hangin, ginagawa ko yung mga uncle, namamana muna ako. Kasi sayang din naman, makadali tayong pangulam eh. So ito ngayon mga uncle, sa dive na to, meron ako ditong nakita na isang red snapper. So tingnan nyo, nung nakita ko siya mga uncle, tinira ko siya agad. So yun, sa pool. Medyo may kalakihan na rin to, siguro mahigit 1 kilo na rin to mga uncle. So yan, tinatanggal ko na yan siya. Medyo malikot, ang tama niya sa tiyan. Sigurado wasak ang bituka, kaya akala ko hindi na siya makakaligtas. Kaya yan na, tinatanggal ko na siya sa pagkakatama niya. Ang ganda ng tama niya sa tiyan. Ayan o, labas ang bituka. Ayan na. Medyo madali lang siya tanggalin kasi tiyan ang tama niya eh. Ang hindi lang kagandahan niya mga kal sa nangyari na yan, hawak ko ni isda, bigla yun, nakalpas. Yun, bye bye. Mapait ang sabaw ng mga angkol, kaya nakalpas. So move tayo, dive tayo panibago. So dahil nakalpas yung snapper doon sa itaas, dito tayo sa ilalim ng mga Columbus. Yun, nakita yung dumaan mga kol, isang talakitok na malaki, giant trevally. Ayan o, yan, pak, sa pool na naman, tugog. Kaya mga kol, hindi nakalagpas yung ating sima, yung ating flapper ng ating pana, hindi siya nakalagpas. Eh yun, nakalpas. Ayun, nahabol ko siya mga kol kasi mahina na eh, pero wala talaga, hindi talaga nagpapakain. So move on tayo mga uncle, sa dive tayo ulit pa ng bago. So nakakita tayo ng lapis tsaka isang talakitok. Ayun, nakita natin. Yan na mga uncle, wala na talagang kawala to. Ganda na ang tama eh, bullseye na mata. Siguro mga 3 kilo to mga uncle, pero mas malaki yung nadali ko nung nakaraang linggo mga uncle, kasi siguro mga 3 hanggang 4 na kilo yun. Mga 4 na kilo ka siguro yun. Ito mga 3 kilo yun lang to eh. So ayan na, ganda ng tama niya, wala na siyang kawala. Kaya hindi ko muna siya tinanggal mga uncle, baka maka-alpas na naman, di sayang. Panghigop-higop na yan sa sabaw eh. So dahan-dahan akong umangat dyan, dahil tatanggalin na natin siya doon sa taas para mas secured. So dinaanan ko yung isang kasama nandito sa bow thruster, si Mike. Dito siya sa bow thruster sa may starboard side. Nakita niya, oh malaki. Yun, tamang hawak ka lang muna dyan kaibigan. Yan yung mga, tapos na kasi kami mag-dive mga uncle, kaya sila nag-ikot-ikot na lang dyan sa ilalim dahil may natira pa rin naman silang hangin. Sabi ko, survey nyo lang dyan sa mga butas-butas. Kung kailangan tanggalin ng barnacles, tanggalin nyo para hindi magbara. So yun na, malaki nga yung isda na dali natin mga uncle, pwede na itong pansabaw-sabaw. So lipat tayo dito sa may port side para may abot natin doon sa kay chef, na ipaluto na natin agad para diretso na. Tapos yun, nandito naman sa may port side, yun naman yung kasama ko isa, si Ronel. Kasama ko sa deck, sa kubyerta. So bali 3 kami nag-dive, 3 kami magkakabady. Ayan na, yun, makikihawak din. Yan, libre naman ang pangulam namin mga angkol, libre naman pang higop-higop na sabaw. So ganyan ginagawa namin pagkatapos mag-dive. Ay pagkatapos mag-dive na aming yate at may natirang hangin ako, yung ginagawa ko, pa-dive ako dyan sa ilalim, maghanap ng pangulam. So natsyempohan lang natin ngayon na magandang dagat, medyo malinaw kumpara nung nakarang linggo mga angkol. Kaya nakadali tayo, sayang, 3 piraso sana yan kaso nakawala. Talagang hindi pa para sa atin yun. Mapait ang sabaw nun mga angkol, pero ito sigurado na to. Sigurado na ang sinabaw, inihaw, tapos kinilaw. Ang tawag doon sinuglaw. Sigurado na yan mamaya mga angkol. Nadali ko ng isa dati. So ito lang siya.
Mata eh. Mata nga yan. Nagpasa talaga sa kami ng dalawang mata. Ang ganda ng tama. Patay man yan pag Mga ilang kilo yan daw? Mga 3 kilo yan. 3 na. Ano yun? Ilaw na. Pagtilaw? Ano doon sa laki? Ito parang pampano, ano? Ano yung Marami pampano? man siguro klase ng talaki ito. Sayang yung isa talaga. Hindi lang lumagpas. Ito pang ano